Finals na naman para sa maraming estudyante pero ang ilan sa kanila napipilitang mag-cram dahil sa mga maling study habits. Paano nga ba dapat paghandaan ang mga pagsusulit para hindi lang makapasa kundi makakuha rin ng mataas na marka? May news to go si Jamie Santos. Sa susunod na linggo, sasabak na naman sa pagsusulit ng third-year high school student na si Stefan, di na tunay na pangalan. Pero imbis na magsunog ng kilay, aminado siyang barkada ang nauuna. Paulit-ulit na raw siyang bumagsak sa mga pagsusulit pero di naman daw niyang maiwasang sumama sa barkada, lalo pat madalas daw siyang tamarin mag-aral. Kaya sa oras ng pagsusulit, nagawa na niyang mangopya. Nagdi-discuss po sa isang klase tapos napakwento sa kaibigan. Then, test na. Tapos wala akong may sagot. Napapakopya na lang po sabay Ganoon pa rin po, hindi pa rin po bumabagsak pa rin po. Si Maha naman, di rin tunay na pangalan, inuuna ang pagte-text at pag-update ng kanyang social networking account. Kaya di na bago sa kanyang cramming at ang makakuha ng pulang marka. Bumagsak po kasi. Kasi po, lagi nagpe-Facebook, naka-online, cellphone, tapos kabarkada po. Tapos di na po nakakapag-review. Bumaba po yung grade. Ang mga kaugaliang ito ng estudyante, karaniwang problema na raw sa kanilang pag-aaral ayon sa educational psychology professor na si Dr. Grace Koo. These are distractions. They are concentration killers talaga. Now, if you cannot have self-control to turn off your Facebook or your cell phone, then you will not have self-control in the future of many, many other things. This is the test. Sanhi raw ito ng kawalan ng interes sa pag-aaral o kakulangan sa tamang motibasyon. So cramming is not good. You may think that you get a good score in cramming, but after a while you will find out that you had not learned anything. Kaya ang payo sa magulang, tutukan ang pag-aaral ng mga anak lalo na kung maraming nakakasagabal dito. Mainam din daw na maglaan ng regular na oras sa pag-aaral ng mga estudyante para makaiwas sa cramming. Gaya na lang na nakasanayan ng mga honor students na sina Josa at Jason. Pinagibihan po nun, mag-aaral po ko, tapos tulog po, tapos gising po, tapos aral. Less po sa distractions. Saka, paano din po yun ng parents ko na mag-focus po talaga sa pag-aaral. Pag nagre-review po ako, gumagawa po ako ng work schedule. So sa work schedule po na yun, nakalagay po doon yung lahat ng subject. Ayon pa sa eksperto, importante rin daw na nasa tamang kondisyon ng katawan bago mag-aral. Ugaliing matulog na hanggang 8 oras at kumain ng almusal. Makatutulong din daw ang pagkain ng brain boosters gaya ng salmon at avocado. At kung seryoso sa pag-aaral ang estudyante, kahit maraming sagabal, dapat ay gawa ng paraan para hindi mawala ang kanyang konsentrasyon. Gaya ng karanasan ng 4th-year high school student na si Gabriel. Nagkataon po na yung panahon na yun, bubong lang po yung nag-iisa-isa kong pagpipilian na pwedeng pag-reviewhan. Kaya wala na po akong choice. Doon ang tahimik, punta sa bubong, akyat, go review, buklat ng libro, basa. Ang bawat pagsusulit sa paaralan, paraan para malaman kung may natututunan nga ba. Hindi ito dapat katakutan pero dapat paghandaan. Take it easy. I think examination time is very stressful for both parents and students and even teachers. But take it easy, no? Examination is not it's not about life. It is just for that subject. It should not even be something that you will give your dignity or integrity by cheating or by doing plagiarism. Jamie Santos, GMA News.